kids! Welcome to Children of Light Club! Ako nga pala si Teacher Mia at meron tayong bagong lesson ngayon. Ang pamagat ng lesson natin na ngayon, ang pag-aaralan natin ay Peter's recognition of Jesus as the Messiah. Handa na ba ang inyong mga Biblia? Ayan, pakipakita nga ang inyong mga Bibles. Ayan, ready na sila. Ngayon, magbabasa tayo sa Matthew chapter 16 verses 13 to 28. That's Matthew chapter 16 verses 13 to 28. So, medyo mahaba yung babasahin natin ngayon, kids. Pero, sabay-sabay nating basahin. If you're there, say Amen. Okay, let's read the verses all together. Verse 13. When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. Then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited if he shall gain the whole world, and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Verily I say unto you, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of Man coming in His kingdom. Ayun, medyo mahaba yung binasa natin, kids, pero mahalaga ito. So, balikan natin yung verse 13. Tingnan nyo, ano ngang lugar ang nabanggit doon? Tama! The coasts of Caesarea Philippi or Philippi. At alam niyo ba, kids, yan ay matatagpuan sa norte ng Sea of Galilee. Ito ay teritoryo ng anak ni Herod na si Philip. Pero ang ginawa niya ay ni-rebuild niya yung city at ipinangalan niya sa emperor nung panahon na yon na si Caesar. Kaya naging Caesarea Philippi or Philippi. At nung panahon na yon, kids, matindi ang impluwensya ng mga Greek at Romans. So, sila ay sumasamba sa maraming Diyos-Diyosan at nagpatayo sila ng maraming mga templo. Kaya nung panahon na yon, maraming mga pagans or pagano at hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Jesus. At noong naging pinuno na ng lugar na ito si Philip, yun ang talamak, yun ang kultura ng maraming tao. And kung babalikan natin ang mga verses na binasa natin kanina, ano nga ba ang tinanong ni Jesus sa mga disciples? Tingnan nyo sa verse number 13. Ayan. Sige nga, sinong makakasagot? Ano yung tinanong ni Jesus sa mga disciples? Yes, sabi niya,
Whom do men say that I, the Son of Man, am? So gustong malaman ng Panginoong Jesus kung ano yung tingin ng ibang mga tao sa Kanya. At sabi ng mga disciples, inakala ng ibang tao na si Jesus ay isang propeta na nabuhay muli. Kaya nabanggit nila yung mga pangalan ni na John the Baptist, ni na Elias or Elias, and si Jeremias. Pero, syempre, alam naman natin na ang Panginoong Jesus ay hindi propetang nabuhay. Siya ay anak ng Panginoon at ang Mesaya. Kaya tingnan natin ang verse 15. Nagtanong ulit ang Panginoong Jesus sa kanila. So, ano naman ang tinanong ng Panginoong Jesus sa kanila sa verse 15? Tama! But whom say ye that I am? So, tinanong niya mismo yung mga disciples kung ano yung tingin nila sa Panginoong Jesus. At sino ang sumagot? Tama, si Peter. Sinabi niya na, Thou art the Christ. So verse 16, Thou art the Christ, the Son of the living God. Si Peter ay naniwala na ang Panginoong Jesus ay ang Mesaya. Siya ay anak ng Diyos. And pag tinanong natin sa ibang tao nung panahon na yun, hindi sila maniniwala. Kasi ang ine-expect nila na Messiah ay isang military commander, malakas, or siguro pinipicture nila na makisig at malaki ang katawan, na kaya silang ipagtanggol, isang warrior. Pero ang Panginoon ay nabuhay dito sa ating mundo bilang isang humble servant, or kinikilala ng iba bilang teacher. Or yun nga, yung sinasabi ng mga tao dun sa Caesarea Philippina, ang Panginoon Jesus ay propeta siguro. Pero tayo bilang mga Kristiyano na tumanggap na sa ating Panginoon, tayo ay nagtiwala na at naniniwala tayo na siya ay ang ating tagapagligtas at siya ay ang Mesaya, katulad ng mga disciples noon. Pero kids, tingnan niyo yung verse 20. Sabi ng Panginoon, hindi raw dapat sabihin sa kahit sino yung confession of faith ni Peter. Tingnan natin yung verse 20. Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Bakit kaya, kids? Tama naman ang naging sagot ni Peter. Pero bakit kaya nagsabi ang Panginoong Jesus na huwag niyong sabihin kahit kay nino ang nangyaring confession ni Peter ng faith niya? Bakit kaya? Ano sa palagay ninyo ang reason kung bakit nasabi ito ng Panginoon? Ayan. So, makikita rin natin yung answer sa next verses. So, sabi kasi ni Peter, naniniwala siya na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos. Pero nga, nung time na yon, hindi yon yung paniniwala ng maraming tao. At kids, tandaan, nung time na ito, hindi pa nangyayari yung pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya hindi pa lubusang mauunawaan ng mga tao or kahit ng mismong disciples yung mission ng Panginoon. And sa puntong ito, ginagawa pa lang ng Panginoong Jesus yung earthly mission niya. Papunta pa lang siya doon sa pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, hindi pa lubusang mauunawaan ng mga disciples yung mission ng Panginoong Jesus. Kaya nga, after mamatay ni Jesus, doon pa lang nagkaroon ng Great Commission, kung saan binigyan niya ng utos or command yung mga disciples na i-share ang gospel sa ibang mga tao. Ayun. So, kung tayo kaya kids, tatanungin tayo ng Panginoong Jesus, sino ba ako sa'yo? Who am I to you? Ano yung masasagot kaya natin? Sana, kung tinanggap na natin ang Panginoon sa puso natin, masasabi natin na siya ay ating Diyos at ang tagapagligtas, ang Messiah. Yan, balang araw kids, darating ulit ang Panginoon at magkakaroon ng final judgment. Lahat ng ginawa natin sa buhay na to, yung mga maganda na nagawa natin sa kapwa natin, or kahit yung masasamang bagay, mga inisip natin, ginawa natin, sinabi natin, lahat ay hahatulan. Kaya
Kung tumanggap tayo sa Panginoong Jesus, of course, meron tayong buhay na walang hanggan at pag namatay tayo ay pupunta tayo sa langit. Meron tayong tinatawag na eternal security. Pero, titingnan niya kung paano natin ginamit yung mga binigay niya sa atin na talento, oras, yaman, lahat ng meron tayo. Titingnan ng Panginoon kung naging mabuting steward ba tayo or naging faithful steward. Paano ba natin ginamit ang mga bagay na ito? Ginamit ba natin para sa Panginoon? Or ginamit natin para sa sarili lang natin? So, lahat ng meron tayo, kids, ay galing sa Panginoon. Kung kaya't dapat, ibalik din natin ito sa Kanya at gamitin natin para sa Kanya through our ministries. Itong Children of Light Club ay isang ministry nyo. Kaya dapat gamitin natin itong mga pinag-aaralan natin mula sa Kanyang salita para rin sa kaluwalhatian niya. So, sabi nga sa Matthew 16 verse 24, Then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kung tayo ay tunay na nananampalataya sa Kanya, dapat natin siyang sundin at mabuhay tayo ng naaayon sa Kanyang salita. At dyan nagtatapos, kids, ang lesson natin for today. Sana ay marami kayong natutunan. See you on our next lesson sa Children of Light Club. Laging tatandaan na ang mga aral na natutunan natin sa mga salita ng Diyos. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lesson ng Children of Light Club. Paalam!